Ano naman ang masasabi mo sa sinasabi ni Congressman Alvarez na talikuran na ng mga sundalo si Pangulo? Yan, crime na yan. Yan yung inciting to sedition na tinatawag, no? Pag hinihikayat mo ang mga sundalo, mga kababayan natin na to rise up in arms against the government. So, sedition yan. Alam ko yan kasi 3 kasong ganyan ang i-final sa akin ng Duterte administration. So, na-dismiss naman na ngayon lahat. Pero ito, talagang lantara na yung ginagawa nila na crime. Pero, ang problema nila dito ay hindi naman ito susundin ng kasundaluhan kasi professional na yung ating armed forces no? Correct. So hindi naman, tsaka walang basis to begin with. Yun. So para sa iyo Sen, yung sinasabi ni Alvarez is parang lang, nothing lang, parang wala lang, eme lang, ganun. Para lang dun sa kanilang crowd. Para lang Pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan. Inciting to sedition yan. Inciting to sedition. Ang alam ko, itong si Duterte mismo kakasuhan din dun sa, alam mo yung rally niyan sa Davao nung January? May inciting to sedition, rin siya doon. Case. May tatamaan din siya. Okay. Eto, Sen. Ito lang katuwaan lang natin. Masyado tayo naging seryoso Sige. Very serious yung mga topic natin Sen, may papakita ako sa yung mga picture. Ito, request lang ng mga tropa na mga kababayan natin. No? Kwentuhan lang, kwentong tropa lang. No? Ito yung mga pahabol natin dito sa topic. Sen, marami tayong mga best friend dito. Lalong-lalo na. Sen, may papakita lang. Walang samaan ng loob sa mga bashers natin welcome kayo dito. Welcome kayo Welcome kayo. So, may papakita ako sa'yo. Unahin ko na to, Sen. Ano masasabi mo dito sa tao na to? Ito. Ano masasabi mo sa tao na to? Yan, Sen. Alam mo to si Harry Roque, talagang sabi ko nga sa kanya, talagang parang nanumpa na sa demonyo Sabi ko, ba't ganito na to? Kasi ibang na to, human rights lawyer to nun Oo nga Yun ang postura niya, pero ngayon talagang kakaiba so yun, it's unfortunate na doon siya, napadpad. Doon siya napadpad sa part na yun. Oo. Kasi sabi niya, binuhay niya Trililing! Sinasabi niya, Trililing! Actually, yung lawyers ko, nagpe-prepare ng case against him. Dahil... Seryoso? Oo. Kasi cyber libel for... kasi libelous nga naman yun. Sabi ko nga, I've been very patient all these years. Yung mga nagsasabi, binenta ko yung Scarborough. O ngayon, sabi ng mga abogado, di kasuhan na lahat na nagsabi. Kasama ko sa... Hindi. Ito mga wala. Mga lang. Kasama ko sa kaso, kinabahan ako. Hindi. Lang sila. Ito sa best friend mo talaga to. Naging naging mortal enemy mo to sa Amerika. Ganun. Nilusob ka nito Ito. Ayan, Sen. Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo nung nangyari. Nung may kami noon forum sa US. Talagang di umiksena siya. Sinugad. Habang naka-video. Pero alam nyo, nung huminto na yung video, nakipag-usap sa akin na mahinahon. Na tipong, sir, sana na tayo. Kung ganun lang. Kaya nga ako, I don't take these things kasi personally.
Sapagkat ang chika dito sa Pilipinas niyan, inaway ka niya, ang galing-galing niya. Ganon. Inaway ka, binakbakan ka niya doon. So, ibig sabihin nito, pagkatapos niya magsalita ng gano'n, nakipag-usap, nakipagkamay, tapos tumingi ng sorry. Abay, teka. Sandali lang. Mabalikat nga natin yung araw at oras na yun kung totoo nga ba yung sinasabi ni Senator Trillanes. Naaalala ko pagkatapang-tapang ito ni Maharlika nagmamalaki pa sa Pilipinas, inaway ka. Eto, balikan nga natin. Eto pala yung mga nangyari nun. There was a bit of tension between organizers and Kaya si Maharlika nakatalikod. blogger Maharlika. Dinuro si Trillanes. Aba, ang galing-galing Ay, ang bandang uli. Malingbing talaga ang lola nyo. Kita mo? Nakipagkamay pa yung mga DDS, nakipagkamay pa. Ayan. May pa-picture pa kapag nalalaman, ha? Ano? Yeah. Basta mahinahon yung kwentuhan. Sabi niya, ganon, maayos ka naman, ganyan-ganyan. Talaga? Kaya lang talaga, kaya nga ako, naiintindihan ko. First time malalaman ng tao to. Kaya ako hindi ako, yun lang kasi itong nagsasabi nung binenta ko yung Scarborough, daw talaga, libelous na. Kaya yun na yung advice sa akin na, but all the rest, kahit mura-murahin ako. Kaya siya pinatawag ni Duterte, kasi nilait-lait ka dun sa US. Ganun? Bumilib si Duterte sa kanya. Kasi nilait-lait ka niya. Tapos ang ending, pinaglalaban niya daw ang taong interes ng taong bayan. Kaya ba nagsasalita ka doon, pumutok dito sa Pilipinas yun. Kaya pala siya Okay. Kaya siya isa sa rason kung ba't pinatawag to ni Duterte. Yun nga Alam mo, tuwan-tuwa siya dito. Balita ko nga, maraming nabigyan ng trabaho, appointment, dahil, kalabang ko. Natawa ako After nung pag-uusap ninyo, after niyong barbarahin ako doon, kausapin ka ng barbaro doon sa harapan ng daming tao. Ang ending na ipagkamay sa'yo. Kasi nakita rin naman niya na hindi rin naman ako balasubas doon na kasi hindi ka sumagot kasi even tinignan mo lang siya. Naintindihan ko. Sabi ko ganon. Kung yun na impormasyon na nakapunta sa kanya, hindi naman yan. Pero after nun, usap na maayos. Kumaga parang yung gentlemans ka pa rin. Kasi ito yung kahit sa fake news nga ngayon, halatang-halata, nagkakalat ng pulburon Oo. Diba? Talagang, alam mong may comms plan na tinatawag. Naniniwala ka sa pulburon? Hindi ako naniniwala. Kasi alam nyo, kung meron yan, sa this day and age na may AI. Oo. May cellphone tayo na mai-forward mo. Diba? Pagka marites na lang ng mga Pinoy, forward mo sa akin. May GC. Ayun na yun Hindi pwedeng, nauuna yung kwento dun sa video. Nauuna yung video bago kwento. Okay. Ganon sa Pilipinas. Ganon sa for that matter in the information age. So, ibig sabihin ito, hindi ka naniniwala may pulburon. Kasi sabi nila, may pulburon. So, sumablay ng, actually, August 2022 pa lang, November 13. Nagpapaputok na sila ng pulburon. Diba? Makikita mo nga na may plot, may plano na sinusundod. Nakala nila puputok para pwedeng gamilang basis para withdrawal of support or coup o kung ano man. In-expect nila yung mga tao biglang lalabas. Tapos na Baka idol ka. Baka idol ka, Sen. Kasi nung nag-upod ka, to be honest, maraming bumilib sa'yo doon at humanga talaga. Pero sila kasi ang pinaglalaban nila sa makabalik sa kapangyarihan pansarili. Kaya iba yung kausa Kaya nga, tempo nga na maganda yung pag-uusap natin kasi ikaw mismo talaga nilabanan mo yung rehimen noon. Nag-upod kayo, lumabang kayo ng ganito. Itong mga to, takot Diba? Pero anyway, Sen, basura na natin yan dito sa ilalim. Ayan. Ito susunod na yung papakita ko sa'yo, Sen.
Ano ba? Okay ba kayo nito? Okay ba kayo ni Manang? Okay. Alam nyo, sabi ko nga, magkakasama kami sa isang partido niyan nila President BBM, sila Aimee at iba maganda makisama yan dati. Kaso ang sinasabi nila ngayon, medyo nag-iba. Medyo nag-iba daw. I don't know kung what got into her. Pero parang mali yung kinakapitan niya 'Di ba? Mali yung positioning niya Hindi mo maintindihan bakit ganon. Kasi hindi ba siya gumagawa ng play? Obviously gumagawa ng play. Pero bakit ka gumagawa ng play to begin with? Kasi kung kapatid mo yan, kahit mag-away kayo in private, magsagutan kayo, di ba? Blood stick on the water. Dapat, ayusin niyo yung problema niyo within the Pero nung lumalabas na, alam mong medyo meron siyang gusto siya. Something. Well, yan din ang palagay ng iba. Pero anyway, yan na isa sa mga ito pa, sama na natin to sa listahan ng mga paborito ng taong bayan. Eto, anong masasabi mo dito kay alam niya nag-investigate kami kay Digong. Isa to sa tinignan namin kasi may mga nagbigay sa amin ng impormasyon, mga Davao politicians din, na ito ang front ni Digong. Ang dami nagtatanong. Ito ang front ni Digong. Sa akin ang dami nagsasabi niya na lahat daw ng nagtataka ang tao meron ang member niya ganito. Ang member niya sa Kingdom is almost 1 million. 1 million 1 million lang talaga, wala pa nga daw 1 million. Tapos paano ka makakapagpatayo ng almost 8 billion? 8 billion ang Kingdom? Stadium. Alam nyo, una-una hindi 1 million ang membership niyan. Alam nyo, nagsasurvey kami. Wala pang nagsasabi na member sila niyan Meron yung mga Adventist, 'di ba, yung mga Sabadista, may mga yung iglesia, may Muslim, may mga evangelicals. Ito daw ang pinaka-powerful na religion sa Davao. Wala. Kaya nga, ever since, hindi naman ako nagko-call dyan. May mga politikong nagko-courtesy call dyan. Kasi, yun nga, 6 million members daw. Pero ako, wala pa ako na-enkwentro sa buhay ko na member niyan Oo, kamag-anak, kaibigan, wala. So, yun. Pero, di ba, yung El Shaddai, meron tayong makakakilala, di ba? Meron tayong kakilalang Iglesia ni Cristo o yung mga Muslim na kakilala natin. Pero walang member nito. Kaya hindi to kalakihan. Yung JIL, meron pa ako nakakakilala namimit Senator Joel. Hindi, sila yon. Pero yung mga ordinaryong tao, meron Pero ito wala. Kaya I doubt kung aabot ng 100,000 yung membro niyan. Malaki na yun, pero it's way lower than that, I believe. Eto. Sino siya? Si Trixie. Si Trixie. Ano ba to? Medyo rin to alam niya, naging abogado yan ng mga Magdalo. On and off yan. Pagka naaway niya ako, pero pag nagkakita naman kami, nakikita niya, maayos naman pakikitungo ko sa kanya. Lang. Pero nakita mo yung dilema niya Hinire siya ni President Marcos. Di ba? Kaso natanggal siya. Hindi naman kasalanan ni President Marcos na natanggal siya Actually, resign yung ginawa niya kasi may kaso siya Hindi siya ma-confirm. Pero, bakit ka babanat ngayon, di ba? Hindi na. Oo. Dapat, na lang, iba na lang yung advocacy tinulak. Hindi maganda Kasi parang vendetta yung nangyari o sama na loob. Ganun. Pero may nalaman ako. Teka lang, off mic natin. Marat. Ayoko na dami mong info, kuya.
Sikreto lang yun. Maraming info. Sikreto yun eh. Pero huwag nyo na alam huwag nyo intrigahin. Pinasasaya lang namin kayo. Alam mo namin yun, Sen. Eto, Sen yung pinaka-favorite ng lahat to eh. Eto, Sen, ano masasabi mo dito sa tao na to? Ano masasabi mo kaya, teka lang, lagyan natin dito maayos. Ayan, yung mga kailangan na ata natin magpalit ng santo, Ano masasabi mo dito, Sen? Basta sabi ko nga kaya nga nauso ulit yung term na budol-budol eh. Magaling siyang manloko talaga. At kung hindi ka nakatungtong on solid ground, madadala ka. Yeah. No? Madadala ka. True, that's true. And biruin mo talagang, 'di ba, minura niya yung Diyos. Biruin mo walang backlash nun. Kung ordinaryong politiko maggawa nun, minura yung Pope, minura yung Diyos, walang backlash, doon mo makita yung level of fanaticism sa kanya nun. Pero I'm glad na, marami nang naliliwanagan and makaka-recover tayo. Lalo na ngayon, kasi, yung napapansin kasi natin, even galing ka sa kampo ng dilaw. Ako, di ako galing sa kampo ng dilaw. Galing ako sa kampo ng berde. Na tinalikuran ko yung berde kasi ang mas nanaig sa akin yung pagiging pula ko. And right now, yung dilaw at berde, nasa bandila eh. Ay, dilaw at pula. Nasa bandila pa rin yan eh. Parang na-itch pero sa Philippine flag, wala talagang berde. Pero alam mo, ang nagkamali si Digong, akala niya yung kulto niya mas malakas. Kaya nung in-expect niya nung binangga niya si President Marcos, madadala niya, magigiba niya. Anong nangyari? Alam niyo yung Marcos loyalist, ang tagal niyan eh. Oo. Ilang dekada yan eh. Talagang, solid yan. Pati sa Region 1, Region 2, tsaka CAR. Alam niyo noon, 2022 lang. Hindi nga kami makapag-rally dun eh. Sa norte, ganun ka-solid yun. Sinubukan niya, akala niya, nag-backfire sa kanya. Kaya nga, diba? Lahat ng nangyayari ngayon is nagpa-backfire talaga sa even mabuti ang Diyos sa atin kasi hindi niya hinayaan na mabaon sa fake news yung mga story sa'yo. Na pinukol sa'yo, former Senator Sonny Trillanes. Anyway, former Senator Sonny, natutuwa ako na dumating gusto ko pang pahabain to kaso nga lang maikli lang yung oras natin. Pero may gusto ka bang abangan sa page mo, abangan sa channel mo sa Sen? Wala naman tayong channel. Ako ngayon umaabang sa mga vlogs ninyo. Actually, maraming gustong maipag-usap sa iyo ngayon. Dahil sobra. Kailangan ko na. Itong sabi si DJ Byron sa California, gusto kang makausap. Sen, ito mapakalaking channel din ito ni DJ Byron. Dito kita i-repair. Ayan, tapos kaya kausapin din natin yung ibang to inform the Filipino people kasi this is very important eh. Yung disinformation na pinagkakalat ng mga Duterte, kailangan sawatahin natin ngayon yan. Wala nang puwang ang disinformation talaga ngayon. Yeah. Well, salamat Koy, dito sa opportunity, no? At napunta ako dito sa studio mo, no? And sabi ko nga maliit lang tong studio namin, itong bahay ko, barong-barong man. Pero sabi ko nga sa'yo, Sen, pag pumasok ka dito, lahat ng taong makakausap mo, tao. Ano naman yan? Pero high-tech naman. Di ba? Sabi ko, ano ba tong kinakalikot ni Koy dito? Hindi ko maintindihan. But anyway, I'm really very grateful and fortunate na nagkausap tayo. And this won't be the last. And I would like to say na thank you for loving our country. Maraming salamat. Salamat po. Ang daming gusto kong iliwanag sa tao. Yung liwanag natin na to na ibahagi pa natin sa iba yung sinasabi nilang mali sa'yo, laban sa'yo. And gusto kong itama yun. Kasi hindi mo deserve eh. As a soldier, you are a hero. Kumbaga, magkaroon ka ng isang sundalo sa pamilya is karangalan yun.
ba? Ang dami mo ng achievement sa buhay mo. Marami ka nang napuntahan eh. Marami ka nang laban na sinabakan. Ang napaka-unfair naman yung siguro pag dumating ka sa punto na mahihimlay ang mga paa natin sa hukay, mahihiga tayo sa kabao, darating pa yung hayaan pa ba natin, darating yung panahon na mamukadkat sa isip ng tao yung maling informasyon na yun. Diba ang sama nun? As a soldier. Well, kaya salamat dito sa pagkakataon nito, Koy, no? At yun, hopefully maraming naliwanagan din sa mga natin, paliwanag. Maraming salamat, former Senator Sonny Trillianes. Sir, thank you, Koy. Thank you very much. So ito mga kapatid, di na po ako magtatagal sa inyo. Magpapaalam na po kami. Mag-iinit na yung aming memeryendahin dito. Maraming salamat, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Kasama ko po si former Senator Sonny Trillianes. Sama-sama po tayong babangon muli mga kababayan ko sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. See you later. May live stream po ako. Solo part po nito.